Ang pangalan ko ay Ed Alvarez. Ako ay 63 taong gulang at naging inspektor ng pulisya sa loob ng 35 taon sa isang malaking lungsod. Ngayon ay ikukwento ko sa inyo kung paano nagbago ang buhay ko nang tumawag sa akin sa gitna ng gabi ang aking apo na si Ethan. 16 na taong gulang pa lang. Umiyak siya. Sinasabing nakakulong siya sa presinto dahil sinampahan siya ng kanyang stepfather na si Carlo ng assault. Ang natuklasan ko noong gabing iyon ay nagumpisa ng digmaan laban sa korupsyon na kahit ako. Sa lahat ng karanasan ko, ay hindi ko naisip na posibleng mangyari. Pero bago ko ikwento kung paano ito nagsimula, may hihingin akong pabor sa inyo. Pakiclick lang po itong video, mag-subscribe sa channel, at mag-comment kung saan kayo nanonood. Mahalaga ang inyong suporta, at maaring makapagligtas ito ng buhay. Tumunog ang telepono ng 3 oras 14 na minuto am. Sa oras na iyon, parang mas malakas at mas seryoso ang tunog. Sa mga taon ko bilang inspektor, natutunan ko na ang tawag sa gitna ng gabi ay hindi kailanman magdadala ng magandang balita. Kinuha ko ang cellphone ko at sinagot, kalahating tulog pa. Hello, Lolo. Ang nanginginig na boses ni Ethan ay nagising sa akin agad. Nasa ikapito presinto ako. Inaresto nila ako. Sinabi ni Carlo na sinugatan ko siya. Pero hindi totoo. Siya ang unang sumuntok sa akin. Okay ka lang ba? Nasugatan ka ba? Tumayo ako agad at naghanap ng pantalon sa dilim. Masakit ang mukha ko. Natatakot ako, Lolo. Kaibigan ni Carlo ang inspektor dito. At hindi niya ako pinaniniwalaan. Pakikalmahan mo lang. Huwag kang gumalaw doon. Huwag kang magsalita hanggat hindi ako nakakarating. Habang nagbibihis ako, sinubukan kong i-clear ang isip ko. Si Carlo Vargas, ang stepfather ni Ethan. Matagal ko nang naisip na problema siya. Namatay ang aking anak na si Maria 5 taon na ang nakalipas sa aksidente sa sasakyan. 1 taon pagkatapos, nagbakasal ang biyenan niya na si Grace kay Carlo. Hindi ko maintindihan kung ano ang nakita niya sa kanya. Isang negosyante na may koneksyon sa City Hall. Laging mayabang sa impluensya niya. Kinuha ko ang lumang badge ko bilang inspektor, pitaka, at susi ng kotse. Wala na akong opisyal na otoridad. Pero kilala ko ang sistema at marami pa rin kakilala doon. Ang badge, kahit expired na, may bigat pa rin. Nagmaneho ako sa walang katao-taong kalye ng lungsod. Kinakain ako ng pag-aalala. Mabait na bata si Ethan. Masipag sa pag-aaral, tahimik, hindi naghahanap ng gulo. Kung nasa holding cell siya sa presinto, may mali talaga. Dumating ako sa ikapito presinto, isang gusali na kilala ko. Doon ako nagtrabaho sa unang 0 taon ko sa puwersa. Pagpasok ko, sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng lumang kape at disinfectant na parang matandang kaibigan. Sa desk, isang batang opisyal ang nagtatype. Magandang gabi. Ako si Ed Alvarez, dating inspector. Ang aking apo na si Ethan Reyes ay nakakulong at gusto ko siyang makita. Tiningnan ako ng opisyal nang walang pakialam. Sandali lang, nagtype pa siya at kinuha ang internal phone. Inspector Camacho, may lalaki dito na nagsasabing lolo ng batang dinakip dahil sa assault. Naghintay ako ng hindi mapakali. Pinipitik-pitik ang daliri sa counter. Bumukas ang inner door at lumabas si Victor Camacho. Nakilala ko agad siya. Mataba na lalaki, mga 50 taong gulang. May kulay abo na bigote at maliit na mapaghinalang mata. Nagtrabaho kami dati, pero hindi kami nagkasundo. Palagi kong naisip na masyadong maluwag siya sa ilang rules. Aba, Ed Alvarez, malalim at parang nanunuya ang boses niya. Matagal-tagal na ring hindi nagkita, partner. Hindi ako nandito para makipagkwentuhan. Victor, gusto kong makita ang apo ko at malaman kung ano talagang sinampahan sa kanya. Siyempre. Pasok sa opisina ko. Ipinakita niya sa loob. Sinundan ko siya sa hallway. Sa dulo, nakita ko ang temporary holding cells. Sa isa roon, nakita ko si Ethan na nakaupo sa bench, nakayuko ang ulo. Sinubukan kong lumapit, pero pinigilan ako ni Camacho. Tayo muna mag-usap, Ed. Komplikado ang mga bagay. Sa opisina niya, umupo si Camacho sa likod ng desk, at ako sa harap. May framed photo sa desk niya. Si Camacho kasama ang iba pang lalaki sa mukhang hunting trip. Nakilala ko si Carlo Vargas doon, nakangiti, hawak ang baril. Nakumpirma ang hinala ko. Magkaibigan sila. Sinugatan ng apo mo ang stepfather niya ngayong gabi. Nabasag ang labi, halos mabali ang ilong. Nasa ospital si Carlo para magpa-check. May tiwala si Camacho sa sinasabi. May video kami mula sa security camera ng bahay na nagpapakita ng buong pangyayari. Nawalan ng kontrol ang bata.
Gusto kong makita ang video na iyon. Sage. Tinuro niya ang monitor sa akin at pinatugtog ang file. Sa screen, nakita ko ang mukhang sala. Pumasok si Carlo sa frame, mukhang nag-uusap. Lumitaw si Ethan, halatang galit. Biglang itinulak ni Ethan si Carlo. Nahulog siya pa atras. Natapos ang recording doon. Yun lang. Nasaan ang iba pang parte ng video? Hindi ito nagpapakita ng anumang conclusive. Ito ang meron kami, Ed. Sinampahan ni Carlo ng assault. May history ang bata ng violent behavior sa school. Kasinungalingan iyan. Walang disciplinary problems si Ethan. May reports ako na nagsasabi ng iba. Tumayo ako. Nararamdaman ang galit na kumukulo. Gusto kong makipag-usap sa apo ko ngayon din. 5 minuto. Pinayagan ni Camacho. Dinala niya ako sa cell kung saan si Ethan. Pagkakita sa akin, tumayo ang apo ko. May black eye siya, hiwa sa kilay, at namamaga ang labi. Ang pagkakita sa kanya ng ganito ay naghalo ng sakit at galit. Lolo, nababasag ang boses niya. Okay lang, Ethan. Ilalabas kita rito. Binuksan ni Camacho ang cell at pinapasok ako. Niyakap ko ang apo ko. Nararamdaman ang pagyanig niya. Ano talagang nangyari? Tanong ko ng mahina. Umuwi si Carlo, lasing tulad ng dati. Sinigawan niya ako na nagnakaw ako ng pera sa wallet niya. Nang sabihin kong hindi totoo, sinuntok niya ako. Tumutulo ang luha sa pisngi niya. Nagdepensa lang ako. Itinulak ko lang siya para malayo. Pero natamaan niya ang mesa. Pagkatapos, tinawag niya ang pulis at sinabing inatake ko siya. Nasaan ang nanay mo? Nasa labas ng bayan para sa trabaho sa Davao. Bukas siya uwi. Mas binaba pa ni Ethan ang boses. Hindi ito unang beses na sinampal ako ni Carlo. Lolo, pero lagi niyang binabantaan ako. Sinasabi niyang walang maniniwala sa akin kapag nagsalita ako. Sumulya ako kay Camacho, na naghihintay ng hindi mapagpasensya sa pinto. Ilalabas kita rito. Pangako ko. Sinabi ko kay Ethan, pinisil ang balikat niya. Hindi ka magpapalipas ng isa pang gabi sa cell na ito. Lumabas ako at kinaharap si Camacho. May mga marka ang mukha ng apo ko. Bakit hindi din dinakip si Carlo? Bakit hindi nakasaad sa report na sinugatan niya ang bata? Sabi ni Ginoong Vargas, ang mga sugat na iyon ay dahil sa paglaban ng bata sa pag-aresto. Absurdo iyan at alam mo iyon. Hinihingi ko na suriin ng doktor si Ethan ngayon din at ay document ang mga sugat. Huli na para diyan, Ed. Hindi kailanman huli para gawin ang tama. Victor, alinman tawagan mo ang duty medical examiner o tatawagan ko ang duty EA para i-report ang irregularidad sa procedure mo. Tinitigan ako ni Camacho. Tinimbang ang banta ko. Sa wakas, napabuntong hininga siya. Sage, tatawagan ko ang duty medical examiner. Pero hindi ito magbabago ng kahit ano, Ed. Gagastusin ng bata ang gabi rito. At bukas makikita niya ang hukom. Makikita natin iyan. Habang lumalakad si Camacho palayo para tumawag, kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang numero na matagal ko nang hindi ginagamit. Pagkatapos ng 3 ring, sumagot ang babaeng boses. Lieutenant Reyes, sino ito? Si Ed Alvarez ito, dating inspector, Ikapito Presinto. Kailangan ko ng tulong mo agad. Si Lieutenant April Reyes ay isa sa ilan na pinagkakatiwalaan ko sa puwersa. Bata pa, matalino, at higit sa lahat, hindi korap. Ipinaliwanag ko ng mabilis ang sitwasyon. Nasa duty ako ngayong gabi, sabi niya. Makakaraan ako sa loob ng 20 minuto para i-verify ang procedure. Salamat, April. Habang naghihintay ako, pinapanood ko ang galaw sa presinto. Ilang opisyal ang tumingin sa akin nang may pagka-curious. Kilala siguro nila ako. Sa panahon ko, may reputasyon akong hindi madaling suhulan, hindi tumatanggap ng pabor. Nakakuha ako ng respeto sa ilan at kaaway sa marami. Bumukas ang main door at pumasok si Carlo Vargas. May bandeje sa ilong niya at namamaga ang ibabang labi. Nagkatinginan kami at tumigil siya. Nagulat na makita ako roon. Pagkatapos, ngumiti siya ng mayabang at diretso sa opisina ni Camacho. Ilang minuto pagkatapos, dumating si Lieutenant Reyes. Sa mid-negatibo 30S, may matatag na tingin ng taong marunong sa trabaho at hindi pinahihintulutan ang hadlang. Binati niya ako ng matibay na kamayan. Inspector Alvarez, matagal na ring hindi nagkita. Hindi na ako inspector, Lieutenant. Lagi ka ng inspector sa akin, sir. Ikaw ang nagturo sa akin ng kalahati ng alam ko. Lumabas si Camacho sa opisina, sinundan ni Carlo. Pagkakita kay April, halatang nagtense siya. Lieutenant Reyes, ano ang dala mo rito sa oras na ito? Routine procedure check.
Inspector Camacho, ipinaalam sa akin ang tungkol sa domestic assault arrest at gusto kong i-verify kung maayos ang lahat. Lumapit si Carlo, inilahad ang kamay. Carlo Vargas, Ma'am, ako ang biktima sa kasong ito. Hindi pinansin ni April ang kamay niya. Lieutenant Reyes ako. Kailangan kong suriin ang case file at makita ang detainee. Tinawagan ko na ang doktor para suriin ang bata, sabi ni Camacho. Maganda iyan. Sasamahan ko sa exam na iyon. Gayon, ang file. Dinala ni Camacho siya sa opisina. Naiwan si Carlo sa halway kasama ako. May smug na ngiti na nakakasuka. Nakakalungkot na nagkita tayo sa ganitong sitwasyon. Ginoong Alvarez, sabi niya nang may peking kagandahang loob. Lagi namang pinupuri ako ni Ethan. Itigil mo ang pagpapanggap, Vargas. Alam ko kung ano ang ginawa mo. Nawala ang ngiti niya. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. May video ako na nagpapatunay kung sino talaga ang sumugod. Isang conveniently edited na video. Ano ang nangyari bago ang parte na ipinakita sa akin ni Camacho? Wala namang mahalaga. Lumapit siya, binaba ang boses. Tingnan mo, Ginoong Alvarez, naiintindihan ko na gusto mong depensahan ang apo mo. Pero may problema ang bata. Kailangan niya ng disiplina. Matibay na kamay. Ang matibay na kamay na nagbigay sa kanya ng black eye at hiwa sa kilay. Siguro nakuha niya iyon habang lumalaban sa pag-aresto. Tanungin mo ang mga opisyal na nagdala sa kanya. O baka ikaw ang gumawa at tinawagan mo ang kaibigang si Camacho para gumawa ng kwento. Tumigas ang mukha ni Carlo. Mag-ingat ka, matanda. Tapos na ang panahon mo. Iba na ang takbo ng mga bagay ngayon. Magugulat ka kung gaano ko pa rin kakilala ang takbo ng mga bagay ngayon, Vargas, at kung ano ang kaya kong gawin para sa apo ko. Naputol kami ng pagdating ng medical examiner. Isang batang lalaki na mukhang bagong graduate. Lumabas sina Camacho at April sa opisina. Yar Mendoza. Binati siya ni Camacho. Salamat sa pagdating ng mabilis. Ang detainee ay narito. Ipinakita ni April ang daan patungo sa cell. Sinubukan ni Carlo na sumunod, pero pinigilan siya ni April. Para sa authorized personnel lang. Ginoong Vargas. Ako ang nagreklamo. May karapatan akong makasama. Hindi sa medical exam. Sabi niya ng matatag. Hintayin mo rito. Binigyan ako ni Carlo ng galit na tingin. Parang ako ang dahilan ng pagkadelay ng plano niya. Umupo siya sa isa sa waiting room chairs. Kinakalampag ang daliri ng nerbiyos. Nagsignal si April sa akin na sumunod. Pumasok kami sa cell kung saan sinusuri na ng doktor si Ethan. Kinuha niya ang larawan ng mga sugat, sinukat, at idinokumento sa official form. Maipapaliwanag mo ba kung paano mo nakuha ang mga sugat na ito? Tanong ng doktor. Sumulyap si Ethan sa akin na humihingi ng pahintulot. Bahagya akong tumango. Sinuntok ako ng stepfather ko. Una rito, tinuro niya ang mata. Pagkatapos itinulak niya ako sa dingding. Natamaan ang ulo ko at naghiwa ang kilay ko sa istante. Kailan ito nangyari? Ngayong gabi. Mga kaunti pagkatapos ng 11. Isinulat lahat ng doktor at ipinagpatuloy ang exam. Pagkatapos, tumingin siya kay April. Ang mga sugat ay consistent sa kwento niya. Ang periorbital hematoma, ang black eye, may kulay na nagpapahiwatig na mula 4 hanggang 5 oras na ang nakalipas. Ang hiwa sa kilay ay katangian ng impact wound laban sa bagay na may gilid, hindi diretso sa suntok. Tumango si April. Salamat, doktor. Kailangan ko ang report mo ASAP. Makukuha mo sa loob ng 1 oras, Mats. Pagkaalis ng doktor, tumingin si April sa akin. Ito ay sumasalungat sa initial report. Siyempre, dahil tinatakpan ni Camacho si Carlo. Sinuri ko rin ang video, sabi niya ng mahina. May mali sa metadata. Na-edit ito 2 oras na ang nakalipas. Ang original recording ay mas mahaba. Kaya mo bang makuha? Kailangan ko ng warrant para ma-access ang home surveillance system. At para doon, kailangan ko ng proof ng evidence tampering. Nagsalita si Ethan. Ang kapitbahay, si Aling Clara, may kamera sa driveway. Lagi siyang nagre-record. Sabi niya, ninanakaw ang mga paso niya. Tumingin si April sa akin na may spark ng pag-asa. Alam mo ba ang exact address? 247 Jacaranda Drive. Sa Valley Neighborhood, sagot ni Ethan. Pupuntahan ko yon ngayon, sabi ni April. Kung magpapakita ang footage ng iba, mapapabago natin ang buong bagay. Mananatili ako rito sa kanya, sabi ko, tinuro si Ethan. Hindi ko siya iwan mag-isa, lolo. Nangako siya, gamit ang personal na tawag. Amoy korupsyon ito, at alam mong iyan ang pinaka-nakakagalit sa akin. Pag-aalis ni April, umupo ako sa tabi ni Ethan sa bench ng cell.
Pagod na siya, takot, pero may spark ng lakas sa mata niya na lagi kong hinangaan. Alam ba ng nanay mo ito? Tanong niya. Hindi pa. Sana maayos ko muna bago siya mag-alala. Sasama siya kay Carlo. Lagi niyang sinasama siya. Mahal ka ng nanay mo, Ethan. Pero minsan, ang pag-ibig ay nagbibigay bulag. Manipulado ni Carlo. Pinapaniwala niya na ako ang problema. Nawala akong respeto sa kanya at naniniwala siya dahil may pera siya. Dahil mula nang mamatay ang tatay, takot si nanay na mag-isa. Masakit marinig, pero alam kong tama siya. Si Grace, ang manugang ko, hindi pa tuluyang nakabawi mula sa pagkamatay ng anak kong si Maria. Magka-close sila. Dumating si Carlo sa tamang oras. Nag-alok ng financial at emotional stability. O kaya naman mukhang ganoon. Ayusin natin ito. Pangako ko, Ethan. At pagkatapos, mag-uusap tayo ng mahaba tungkol sa lahat ng nangyayari sa bahay na iyon. Dahan-dahang lumipas ang oras sa presinto. Paminsan-minsang lumalabas si Camacho na nagbibigay ng anxious na tingin. Nanatili si Carlo sa waiting room. Tahimik na nag-usap sa phone. Halos 2 oras pagkatapos, bumukas ang main door. Dumating si April kasama ang isang matandang babaeng mukhang seryoso. District Attorney Melinda Santos. Kilala ko agad siya. Ang reputasyon niya bilang hindi korap ay nauna sa kanya. Sa likod nila ay isang maliit na matandang babae na may hawak na cellphone. Si Aling Clara, sa tingin ko. Nagbanik ang mukha ni Camacho nang makita ang iye. Tumayo si Carlo, naguguluhan sa biglaang pagbago. Inspector Camacho, sabi ni Melinda Santos ng matatag. Ipinaalam sa akin ni Lieutenant Reyes ang posibleng irregularidad sa kasong ito. Ipakita mo sa akin ang file at ang video agad. Habang kinakabahan na pinapakita ni Camacho ang EA sa opisina. Lumapit si April sa cell namin. May natuklasan kami, sabi niya ng mahina. May recording si Aling Clara mula 3 araw na ang nakalipas na nagpapakita kay Carlo na itinutulak si Ethan sa pinto. At mas maganda pa, may audio siya ng pagbabanta sa kanya. Namamaga ang dibdib ko sa pag-asa. Sa unang beses mula nang dumating ako rito, para maayos na ang lahat. Bulok ang sistema. Alam ko iyan kaysa kahit kanino. Pero may mga tulad ni April at Melinda na lumalaban pa rin para sa hustisya. Salamat, sabi ko kay April ng buong puso. Ngumiti siya ng bahagya. Huwag mo pa akong pasalamatan, Inspector. Bata pa ang gabi, at nagsisimula pa lang ang laban na ito. Gumugol si EA Santos ng mahigit 1 oras sa opisina ni Camacho. Sa blinds, nakikita ko ang tense na galaw. Itinuturo ang mga dokumento, matitinding tingin. Nanatili si Carlo sa waiting room. Laging tinitingnan ang phone. Pinapanood ko siyang sinusubukang manatiling kalmado. Pero ang kanang binti niya ay kinakalampag ng nerbiyos, nagpapakita ng pagkabalisa. Lumapit si Aling Clara, kapitbahay ni Ethan, kasama si April sa cell namin. Maliit siyang babae sa 70s, pero matalim ang mata ng taong nakaranas ng marami. Ikaw ang lolo, sabi niya. Walang paligoy-ligoy. Lagi namang pinupuri ka ng bata. Salamat sa pagdating, Aling Clara. Huwag kang magpasalamat. Ang lalaking iyon, itinuro niya ng lihim kay Carlo, ay demonyo sa anyo ng tao. Nakita ko siya. Alam ko kung paano siya nagbabago kapag akala niya walang nakatingin. Tumingin si Ethan sa kanya nang may halatang pasasalamat. Kumindat si Aling Clara. May dala akong donut para sa iyo, bata, pero hindi pinayagan ng mga pulis. Sabi nila baka may file sa loob. Tumawa siya ng maikli. Parang alam ko kung paano gumawa noon. Sa wakas bumukas ang opisina. Lumabas muna si EA Santos, mukhang seryoso. Sinundan siya ni Camacho, halatang hindi komportable. Lumapit ang EA sa cell namin. Ginoong Alvarez. Ako si District Attorney Melinda Santos. Matatag pero hindi hostile ang boses niya. Suriin namin ang kese at nakita ko ang malaking irregularidad sa procedure. Tumayo si Carlo, mabilis na lumapit. EA Santos, kasiyahan makilala kayo. Carlo Vargas ako. Nagtitiwala akong makikita nyo ang hustisya sa trahedyang ito. Bahagya lang tiningnan siya ng EA. Ginoong Vargas, iminumungkahi kong makipag-ugnayan kaagad sa abogado. Abogado, pero ako ang biktima rito. Hindi pa iyan napapagbasyahan. Sagot niya ng tuyo. Lieutenant Reyes, palayain si Ginoong Reyes. Ang detention niya ay hindi sumunod sa established protocols. Hindi itinago ni April ang kasiyahan habang binubuksan ang cell. Tumingin si Ethan sa akin nang hindi naniniwala. Pwede na akong umuwi. Kinumpirma ng EA. Pero kailangan ninyong manatiling available ng inyong lolo para sa karagdagang pahayag. Lumapit si Carlo ng halatang galit.
Hindi ito katanggap-tanggap. Pinapalaya niyo lang ang aking umaatake. Anong kleseng hustisya ito, Ginoong Vargas? Matatalim ang boses ng EA. Ang mga recordings na sinuri namin ay nagpapakita ng ibang bersyon ng pangyayari. Ang pagtamper ng ebidensya ay federal crime. Kung gusto mong maiwasan ang maseyosong charges, iminumungkahi kong pakikalmahan mo ang tono at makipagtulungan sa investigasyon. Namutla si Carlo. Sumulyap siya kay Camacho, na iniwasan ang tingin, naunawaan na lumulubog ang barko. Inspector Camacho, ituloy ng EA. Pansamantalang pinapawalan ka sa tungkulin hanggang matapos ang internal investigation. Isuko ang badge at armas mo sa duty officer. Nagbaluktot ang mukha ni Camacho sa halo ng hindi paniniwala at pinipigilan na galit. Mali ito, EA. Standard ang procedure ko. Kasama sa procedure mo ang pagdanggap ng tampered evidence at pag-omit ng mahahalagang impormasyon sa initial report. Ang medical evaluation ni Ginoong Reyes ay direktang sumasalungat sa statement of facts mo. Hindi itinaas ng EA ang boses, pero bawat salita ay parang martilyo. Si Lieutenant Reyes ang magiging in charge ng presintong ito hanggang sa may iba pang utos. Lumabas kami sa presinto habang nagliliwanag ang langit. Ang malamig na hangin ng umaga ay nakakapreskong pagkatapos ng mga oras sa nakakabigat na lugar na iyon. Tahimik na naglalakad si Ethan sa tabi ko. Pagod pero na-relax. Saan tayo pupunta, Lolo? Sa bahay ko. Hindi ka pa pwedeng bumalik sa inyo. Hindi ngayon. Sa kotse. Napansin ko na dahan-dahang nagre-relax si Ethan. Komportable ang katahimikan sa pagitan namin. Pero alam kong marami tayong pag-uusapan. Hindi pa tapos ito, di ba? Tanong niya sa wakas. Hindi, Ethan. Nagsisimula pa lang. Sa bahay ko, gumawa ako ng kape habang naliligo si Ethan. Inutang ko sa kanya ang mga lumang damit mula sa anak kong si Daniel, tatay ni Ethan, nang tumira sa akin. Medyo malaki, pero okay lang. Nakaupo sa kusina na may steaming mug sa harap namin. Sa wakas nagkaroon kami ng matagal ng pinag-uusapan. Gaano katagal nang nangyayari ito, Ethan? Tinitigan ng apo ko ang maitim na likido. Mula nang magpakasal siya kay nanay. Sa simula, sigaw lang, maliit na panlalait. Sabi niya tamad ako, hindi ako tumutulong sa bahay. Masyado akong gumagastos. Alam ba ng nanay mo? Lagi itong nangyayari kapag wala siya. At kapag sinabi ko sa kanya, tinanggihan ni Carlo. Sabi niya nagpapalaki ako o gumagawa lang ng kwento para paghiwalayin sila. Nilunok ni Ethan ng mahigpit. Pagkatapos ng ilang panahon, tumigil na si nanay maniwala sa akin. Kailan naging suntok ang mga salita? Mga 6 na buwan na ang nakalipas. Umuwi siya lasing, galit dahil natalo siya sa investment. Sabi niya bad luck ako, na mula nang dumating ako sa buhay niya, lahat ay nagkakamali. Nababasag ng bahagya ang boses ni Ethan. Sinampal niya ako nang malakas na natumba ako sa sahig. Pagkatapos umiyak siya, humingi ng tawad, binigyan ako ng pera para hindi ko sabihin. Tumataas ang galit ko, pero pinilit kong manatiling kalmado. Bakit hindi mo ako tinawagan noon? Akala ko kaya ko at natakot ako na kapag nagreklamo ako, magdurusa si nanay. Mukhang masaya siya sa unang beses mula nang mamatay ang tatay. Naputol ang usapan ng telepono. Si Grace, nanay ni Ethan. Dad, tinawagan ako ni Carlo nang halos baliw. Sabi niya inatake siya ni Ethan at nakialam ka para mailabas siya sa presinto. Ano ang nangyayari? Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ng kalmado hanggat maaari. Pero skeptical si Grace. Kilala ko si Carlo, Dad. Hindi siya yung halimaw na sinasabi mo. Hindi mo pa nakikita ang anak mo. May black eye siya at naghiwa ang kilay. Sasabihin mo bang ginawa niya iyon sa sarili niya? Ang katahimikan sa kabilang linya ay nagsasabi ng lahat. Bahagi niya ang naghihinala, pero pinili niyang hindi makita. Papunta na ako, sabi niya sa wakas. Gusto kong makipag-usap kay Ethan. Pagkahangop ko, sinalubong ko ang nagtatanong na tingin ng apo ko. Papunta na si nanay. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko papayagan na ibalik ka sa bahay na iyon. Habang naghihintay kami, natulog sa wakas si Ethan sa sofa. Pinapanood ko siya, naalala nung maliit pa siya. Tumatakbo sa parehong sala na ito, hinahabol ang tatay niya. Namatay si Daniel, ang anak ko, nang 8 pa lang si Ethan. Aksidente sa highway, kasing absurd at bigla ng karaniwang trahedya. Nasira si Grace, at lumaki si Ethan na walang ama. Tumunog ang doorbell pagkatapos ng tanghali. Maputla si Grace na may dark circles sa mata. At sa aking sorpresa, kasama niya si Carlo. Ano ang ginagawa niya rito? Tanong ko, hindi itinago ang galit. Asawa ko siya, Dad,
At kailangan nating ayusin ito bilang pamilya. Ang pamilya ay hindi nananakit ng miyembro nito, Grace. Lumapit si Carlo, naglalagay ng pinakamabuting concerned na mukha. Ginoong Alvarez, naiintindihan ko ang pag-aalala mo. May misunderstanding kagabi. Lumala ang mga bagay. Pero tiyak ko na hindi ko sadyang sasaktan si Ethan. Itigil mo ang pag-arte, Vargas. May ebidensya ang EA ng mga dating assault mo. Namutla si Carlo sandali, pero mabilis na nakabawi. Binago na matandang kapitbahay na iyon ang mga katotohanan. Ang anumang physical contact kay Ethan ay purong disiplina. Disiplina. Nagulat ang boses ni April. Nasa loob na siya ng pintuan ko. Naka-uniform, seryoso ang mukha. Hindi ko napansin ang pagdating niya. Lieutenant Reyes, sabi ni Carlo ng nerbiyos. Hindi namin inaasahan ang pagdating mo. Halata, sabi ni April. Ginoong Vargas, may warrant ako para kumpiskahin ang electronic devices sa bahay mo. Kasama ang video surveillance system. Kailangan naming makuha ang original recordings. Ito ay invasion of privacy, protesta ni Carlo. Sa anong autoridad? Sa autoridad ng warrant na ito na pinirmahan ni Judge Miranda Espinosa. Ipinakita ni April ang dokumento. Bukod pa, hiniling ng district attorney na mag-report ka sa hapon para sa formal statement. Tumingin si Grace sa akin ng naguguluhan at takot. Dad, ano ang nangyayari? Nagising si Ethan sa ingay. Dumating sa pinto habang kinukuskos ang mata. Pagkakita sa nanay niya, tumakbo siya para yakapin. Pagkakita kay Carlo, tumigil siya. Ano ang ginagawa niya rito? Ethan, kailangan nating mag-usap, sabi ni Grace, sinusubukang maging conciliatory. Sabi ni Carlo, may misunderstanding lang. Misunderstanding. Humakbang paatras si Ethan. Sinuntok niya ako, nanay. Tulad ng ginawa niya ng maraming beses kapag wala ka. At pagkatapos binabantaan niya ako para hindi ko sabihin. Lumapit si Carlo sa kanya. May threatening gesture. Itigil mo ang pagsisinungaling. Ikaw na walang utang na loob na bata. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo at sa nanay mo. Ginoong Vargas. Naputol ni April. Pumagit na sa kanila. Iminumungkahi kong magmaintain ka ng distansya kay Ginoong Reyes. Ang anumang pagtatangka ng intimidation ay idadagdag sa existing charges. Tiningnan siya ni Carlo nang may halos hindi mapigilan na galit. Pero bumalik siya. Hindi pa tapos ito. May makapangyarihang kaibigan ako, koneksyon. Ang mga koneksyon mo ay iniimbestigahan din, sagot ni April. Kasama ang relasyon mo kay Inspector Camacho at ilang opisyal sa City Hall. Tumingin si Carlo kay Grace. Papayagan mo ba ito? Hayaan mo silang sirain ang pamilya natin dahil sa kasinungalingan ng anak mo. Mukhang punit si Grace sa pagitan ng dalawang katapatan. Tumingin siya kay Ethan, pagkatapos kay Carlo, pagkatapos sa akin. Kailangan kong makita ang mga recordings na iyon. Sabi niya, nababasag ang boses. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang katotohanan ay nasa harap mo. Sabi ko sa kanya, tinuro ang mga sugat ni Ethan. Kailangan mo lang buksan ang mata para makita. Napagtanto ni Carlo na natatalo siya. Nagbago ang mukha niya. Inalis ang maskara ng reasonable na tao. Hiniling mo ito. Ikaw na nakikialam na matanda. Kung sa tingin mo magiging maayos ito para sa iyo o sa bata, mali ka. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kotse niya. Hindi pinansin ang tawag ni April na mag-report para sa statement. Hayaan mo siyang umalis, Lieutenant. Sabi ko hindi siya makakalayo. Pumasok si Grace sa bahay ng protektibo na yakap si Ethan. Nanatili si April sa akin sa pinto sandali. Dapat siyang nag-present voluntarily. Sabi niya, o kailangan kong arestuhin siya. Gagawin ba niya? Masyado siyang mayabang para maniwala na seryoso ang problema niya. Underestimating niya ang seryosidad nito. Nakahanap kami ng higit pang videos sa phone ni Aling Clara. Mga episode ng abuse mula buwan na ang nakalipas. May lahat ba ang EA nito? Lahat at galit na galit siya. Ilang bagay ang mas nakakagalit kay Melinda Santos kaysa child abuse at police corruption. Tumingin si April sa akin ng seryoso. Bantayan mo ang apo mo, Inspector. Ang mga tulad niya ay pinakamapanganib kapag nararamdaman nilang nawawalan ng kontrol. Pagkaalis ni April, pumasok ako. Nakaupo si Grace sa sofa, ang ulo sa kamay. Si Ethan ay nasa kusina, gumagawa ng tsaa para sa iyo. Bakit hindi ko nakita? Bulong ni Grace habang inuupo ko ang sarili sa tabi niya. Paano ako naging bulag? Minsan, ang pag-ibig ay nagbibigay bulag. Sabi ko ng mahina. At si Carlo ay magaling na manipulator. Hindi ka ang una, at hindi ka ang huli na mahulog sa ganitong tao. Ang sarili kong anak, humagulgol siya. Ang anak ko,
At hindi ko siya naprotektahan. Pwede mo pa rin siyang protektahan ngayon, sabi ko. Sa pamamagitan ng pag-iwan kay Carlo. Sa pamamagitan ng pag-testify laban sa kanya. Tumingin si Grace sa akin. Lumalaki ang determinasyon sa mata. Gagawin ko. Hindi na siya makahawak sa kanya. Lumipas ang susunod na oras sa kakaibang katahimikan. Nag-usap ng mahaba si Ethan at Grace sa guest room. Sinusubukan kong maging busi. Gumagawa ng pagkain na walang ganang kainin ng sinuman. Tumunog ang telepono ng maraming beses. Ang EA, Lieutenant Reyes, maging ilang reporter na nakabalita sa case. Sinabi ko sa lahat ang pareho. Mag-uusap kami pagkatapos magpahinga. Sa paglubog ng araw, pagkatapos natulog si Ethan, umupo si Grace sa akin sa porch. Hindi ko naisip na matatapos ito ng ganito. Sabi niya, tinitingnan ang mga bituin. Nang makilala ko si Carlo, mukhang perpekto siya. Attentive, loving, stable. Lagi namang mukhang perpekto ang mga manipulator sa simula. May mga sags, aminado siya. Controlling comments, hindi maipaliwanag na selos. Maliit na kasinungalingan. Pero kinumbinsi ko ang sarili na hindi mahalaga. Ano ang gagawin mo ngayon? Diborsyo siya, syempre. Testify laban sa kanya. Subukang ayusin ang relasyon ko kay Ethan. Napabuntong hininga siya ng malalim. Mahaba ang proseso. Nandito ako para suportahan kayong dalawa. Tiyak ko. Nag-vibrate ang phone ko. Text mula kay April. Hindi nagpakita si Carlo sa statement niya. Nag-issue kami ng warrant para sa pag-aresto niya. Nagsimulang mag-ibis ang aking likod. Ang lalaking tulad ni Carlo, na nakukubli, ay mapanganib. Ano ang mali? Tanong ni Grace, napansin ang ekspresyon ko. Wala namang mahalaga, sinungaling ako. Ayaw kong mag-alala pa siya. Dapat kang magpahinga. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog ng mahimbing. Nagigising sa bawat ingay. 5:05 ng umaga. Tumunog ang telepono. Si April ulit. Nakita namin ang kotse ni Carlo na inabandona malapit sa airport. Pero walang record na sumakay siya sa flight, sabi niya. Sa tingin namin, gumagamit siya ng fake documents o may tumutulong sa kanya na magtago. Sinuri niyo ba ang bank accounts niya? Na-freeze mula kagabi. At may surveillance sa lahat ng kilalang properties niya. Bantayan niyo rin si Camacho. Kung may nakakaalam kung saan nagtatago si Carlo, siya iyon. Si Camacho ay under constant surveillance. Binaba ko ang tawag at tumingin sa labas ng bintana. Nagsisimula ng lumiwanag ang liwanag ng umaga sa walang katao-taong kalye. Mukhang tahimik ang lahat. Pero hindi ko maalis ang pakiramdam na ang katahimikang ito ay simula lang ng mas masahol. 2 araw ang lumipas na walang balita kay Carlo. Nagsimulang mag-relate si Ethan. Maging ngumingiti paminsan-minsan. Nag-file si Grace ng divorce at formal complaint para sa domestic violence. Ipinaalam sa akin ni Ye Santos na lumawak ang investigasyon. Halatang kasali si Carlo sa shady deals sa ilang municipal officials, kasama ang bribery at influence peddling. Sa umaga ng 3 araw, nagdesisyon si Grace na bumalik sandali sa bahay nila para kumuha ng gamit. Pinilit ko na samahan ko siya, pero tumanggi siya. Under surveillance ng pulis ang bahay buong gabi, sabi niya. Wala si Carlo doon. Bukod pa, sasama ko sa isang opisyal. Okay lang ako. May nagsasabi sa loob ko na masama ang ideya. Pero ayaw kong magmukhang overprotective. Sobra na ang guilt ni Grace. Tawagan mo ako pagdating mo, at bago ka umalis, sabi ko. Pangako. Nanatili kami ni Ethan sa bahay. Naglalaro ng chess para maging distracted. Magaling siya sa laro, kalkulado at pasensyoso. Naalala niya ako sa tatay niya. Tumunog ang telepono at sinagot ko. Inaasahan ang boses ni Grace. Sa halip, si Carlo. Makinig ka ng mabuti, matanda. Agitado at frantic ang boses niya. Kasama ko ang manugang mo. Kung gusto mong makita siya ulit, dalhin mo si Ethan sa abandoned warehouse sa 54 Industrial Avenue. 1 oras. Kayong 2 lang. Kung makakita ako ng isang pulis, babayaran ni Grace. Carlo, huwag kang maging tanga. 1 oras, sigaw niya at binaba. Tumingin ako kay Ethan, na naunawaan ang seryosidad mula sa ekspresyon ko. Hindi ko masabi sa kanya ang totoo. Pero hindi rin ako makapagsinungaling. Ano ang mali, Lolo? Si nanay ba? Okay lang ang nanay mo, sabi ko. Sinusubukang maging convincing. Pero kailangan mong manatili rito, habang inaasikaso ko ang mahalagang bagay. Si Carlo, di ba? Nagulat ako sa intuition ni Ethan. Ano ang ginawa niya? Sa sandaling iyon, tumunog ulit ang phone ko. Si April. Inspector, may sitwasyon. Hindi nakarating si Grace sa bahay nila. Natagpuan ng opisyal na dapat mag-escort sa kanya
na walang malay sa patrol car. Hawak ni Carlo siya, sabi ko diretso. Tinawagan niya ako. Gusto niyang dalhin ko si Ethan sa warehouse sa Industrial Avenue sa loob ng 1 oras o sasaktan niya si Grace. Huwag kang pumunta mag-isa, Inspector. Trap iyan. Alam ko. Pero hindi ko marisk ang buhay ng manugang ko. Ibigay mo ang exact address. Magpapadala ko ng undercover units. Ibinigay ko ang details at binaba. Tinitigan ako ni Ethan. Sasama ako sa iyo, sabi niya ng matatag. Hindi pwede. Masyadong mapanganib. Nanay ko yon, lolo. At ito ay kasalanan ko. Hindi ito kasalanan mo, Ethan. Wala sa mga ito ang kasalanan mo. Kung hindi mo ako isasama, pupunta ako mag-isa. Gana ang determinasyon niya. Tiningnan ko siya. Tinimbang ang sitwasyon. Kung iwan ko siya rito, malamang susundan niya ako. Ilalagay ang sarili sa mas malaking panganib. Kung isasama ko, kahit paano mapoprotektahan ko siya. Sige, sa wakas pumayag ako. Pero gagawin mo eksakto ang sinasabi ko. Walang tanong. Naintindihan. Tumango siya ng seryoso. Naintindihan. Habang naghahanda kaming umalis, hindi ko maiwasang isipin na papasok kami sa pinakamadilim na bahagi ng kwentong ito. Pero alam ko rin na minsan kailangan harapin ang dilim bago tuluyang dumating ang liwanag. Parang walang katapusan ang biyahe patungo sa White House. Nagmaneho ako ng tahimik, si Ethan sa tabi ko. Bahagyang nanginginig ang kamay niya. Pero ang tingin niya ay puno ng determinasyon na nagpapaalala sa akin sa tatay niya. Bago umalis, itinago ko ang lumang service pistol sa likod ng baywang ko. Sana hindi ko na kailangang gamitin ulit. Pero may malupit na paraan ang buhay para baguhin ang plano. May plano ka ba? Tanong ni Ethan. Sinira ang katahimikan. Nagpapadala si Lieutenant Reyes ng undercover units. Hindi tayo mag-iisa. Paano kung huli sila? Paano kung makita ni Carlo ang pulis at saktan niya si nanay? Wala akong comforting na sagot, kaya sinabi ko ang totoo. Gagawin natin ang lahat para hindi mangyari iyon. Nag-vibrate ang phone ko sa text mula kay April. Team in position in 15 minutes. Hintayin bago pumasok. Pero wala kaming 15 minuto. Pagdating namin sa Industrial Avenue, nakita ko ang abandoned warehouse sa dulo ng kalye. Isang lumang gusali ng pulang ladrilyo na may sirang bintana at graffiti sa dingding. Perpektong lugar para sa ambush. Nagpark ako isang block ang layo, nag-scan ng paligid. Walang ibang sasakyan na nakikita. Pero may itim na sedan na may tinted windows malapit sa side entrance. Siguro kots ni Carlo. Manatili rito, sabi ko kay Ethan. Una kong titingnan, sabi niya. Dapat tayong dalawa. Alam ko. Pero hindi kita ilalagay sa panganib. Nasa panganib na ako. Sagot niya ng may maturity na nagulat sa akin. At si nanay din. Hindi mo kami mapoprotektahan pareho kung mananatili ka rito. Tama ka. Masakit aminin. Pero bago ako makasagot, tumunog ulit ang phone ko. Si Carlo. Nakita kong dumating kayo. Pumasok kayo ngayon o babayaran ng manugang mo. Papasok kami. Carlo, huwag kang gumawa ng tanga. 2 minuto kayo. Tiningnan ko si Ethan. Nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na dumudurog sa akin. Manatili sa likod ko sa lahat ng oras. Naintindihan. Tumango siya ng seryoso. Naglakad kami patungo sa White House. Bawat hakbang ay lalong mabigat. Ang main door ay nakaadyar. Umuungol ng nakakatakot habang itinulak ko ito. Dilim sa loob. Bahagyang liwanag mula sa maruming bintana at ilang skylights. Carlo, tawag ko. Sinusubukang panatilihing matatag ang boses. Sa likod, Ed. Kayong dalawa, pasok. Lumipat kami sa pagitan ng mga bots at abandoned machinery. Amoy basa at kalawang ang lugar. Pagdating sa mas malaking open space, nakita ko sila. Nakatayo si Carlo. Hawak ang braso ni Grace. May luha ang mukha niya, pero mukhang walang sugat. Nanay, sigaw ni Ethan, sinusubukang tumakbo. Pinigilan ko siya, inilalagay ang braso sa harap niya. Mahina, bulong ko. Pagkatapos kay Carlo, nandito na kami. Bitawan ang manugang ko. Naglabas si Carlo ng mapait na tawa. Sa tingin mo ganun kadali, matanda. Sinira mo ang buhay ko, reputasyon ko, negosyo ko. Lahat ay nasa panganib dahil sa iyo. Ginawa mo ito sa sarili mo, sagot ko. Walang pumilit sa iyo na saktan ang bata. Kailangan niya ng disiplina. Ang bata. Pinatindi ni Carlo ang hawak sa braso ni Grace. Nagpapahiwatig ng sakit. At ikaw na nakikialam na tanga. Walang karapatan kang makialam sa pamilya ko. Bitawan mo ako, Carlo. Sabi ni Grace, nanginginig ang boses. Pakikalmahan mo na, lalo lang lumala.
Tumahimik ka, sigaw niya, inalog siya. Ipinagkanulo mo rin ako. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, para sa iyo, at sa walang utang na loob mong anak. Tinimbang ko ang sitwasyon, nag-iisip ng options. Mukhang lalong hindi stable si Carlo. May feverish glint ang mata niya ng hayop na nakukubli. Wala akong nakikitang armas, pero hindi ibig sabihin wala siya. Ano ang gusto mo, Carlo? Tanong ko, sinusubukang bumili ng oras. Kailangan ko ng pagdating ng units ni April. Gusto ko ang buhay ko pabalik, sagot niya. Bahagyang nababasag ang boses. Gusto kong i-drop ang lahat ng charges. Gusto kong itigil ng EA ang investigasyon sa negosyo ko. At gusto ko itong bata. Itinuro niya kay Ethan. Nabawiin ang lahat ng kasinungalingan. Hindi kasinungalingan, sabi ni Ethan nang may kamanghamanghang kalmado. At tama ka sa isang bagay. Sinira mo ang sarili mong buhay. Sa bawat suntok mo sa akin, bawat banta, bawat manipulasyon sa nanay ko, hinukay mo ang sarili mong libing. Binbitawan ni Carlo si Grace at sumugod kay Ethan. Ito ang sandali na hinihintay ko. Mabilis akong gumalaw, pumagit na sa kanila. Huwag mo siyang hawakan. O ano, matanda? Ano ang gagawin mo? Itinulak ako ni Carlo. Underestimating ang lakas ko. Hindi ako gumalaw. Lumayo sa pamilya ko, babala ko. Nararamdaman ang pistol sa likod ko. Ngumiti si Carlo, ngiti na hindi umaabot sa mata. Pamilya mo, nakakaantig. Ang dating pulis na nagpoprotekta sa sarili. Tumalikod siya na parang alis, pero bigla siyang umikot at naghagis ng suntok na halos maiwasan ko. Ang biglang galaw ay nagpatumba sa akin. Nagbigay ng oras kay Carlo para kumuha ng isang bagay sa baywang niya. Revolver. Itinutok niya diretso sa akin. Ngayon mag-usap tayo ng seryoso. Sabi niya ng nakakakilabot na kalmado. Alam natin ng mga tulad natin kung paano gumagana ito, Ed. Ang mga lalaki tulad natin ay naiintindihan ang wika ng kapangyarihan. Ibaba ang baril, Carlo. Papunta na ang pulis. Siyempre, inaasahan ko sila. Ngumiti siya ulit, pero pagdating nila, natapos na ang negosyo natin. Ginamit ni Grace ang distraction para lumapit kay Ethan. Yakap siya ng protektibo. Tiningnan sila ni Carlo ng may paghamak. Tingnan ang masayang pamilya. Ang tamis, Carlo. Sinubukan kong makiusap sa kanya. Pwede ka pa ring makalabas dito. Ibaba ang baril. Sumuko. Makipagtulungan sa EA. Maaring magkaroon ng deal. Deal. Tumawa siya. Hindi, Ed. Ang mga lalaki tulad ko ay hindi gumagawa ng deal. Manalo o. Naiwan niya ang pangungusap. Pero ang tingin niya ay nagsasabi ng lahat. Narinig ko ang mahinang ingay sa likod ko. May pumasok sa warehouse. Pinanatili ko ang neutral na ekspresyon. Ayaw kong ma-alert si Carlo. Bakit hindi natin hayaang umalis muna sina Grace at Ethan? Ito ay sa pagitan natin. Hindi, sagot ni Carlo, kinakaway ang baril. Bahagi sila nito. Insurance ko sila. Lumakas ang ingay. Nagtense si Carlo. Tinitingnan ang dilim sa likod ko. Sino iyan? Sigaw niya. Magpakita ka o babarilin ko. Ginamit ko ang momentary distraction para lumapit kay Grace at Ethan. Pumwesto sa harap nila. Kung babarilin ni Carlo, dadaan muna sa akin. Pulis. Ang boses ni April ay umalingaw-ngaw sa warehouse. Ibaba ang armas, Ginoong Vargas. Mukhang nagulat si Carlo, pero hindi natatakot. Lieutenant Reyes, napaka-predictable. Mag-isa ka ba o may backup? Nakapalibot ka, Vargas. Walang labasan. Lagi namang may labasan, Lieutenant. Nag-adjust si Carlo ng stance. Pinatatag ang hawak sa revolver. Kailangan mo lang ng tamang incentive. Sumulya ako sa dilim. Sinusubukang makita si April. Nakita ko siya bahagyang nakatago sa likod ng kolumn. Naka-aim ang armas kay Carlo. Bitawan sila, Carlo, sabi niya ng matatag. Dumarating ang higit pang units. Sa loob ng ilang minuto, puno na ng opisyal ang lugar na ito. Wala tayong maraming oras, sagot ni Carlo. Bigla niyang itinutok ang baril kay Ethan. Alinman hayaan mo akong lumabas o babayaran ng bata ang lahat. Lahat nangyari sa isang sandali. Walang pag-iisip, sumugod ako kay Carlo habang binabaril niya. Ang putok ay umalingaw-ngaw sa warehouse, nakakatakot. Naramdaman ko ang matalim na sakit sa balikat. Pero nakuha kong matumba si Carlo, madala sa sahig. Nahulog ang baril mula sa kamay niya. Dumulas sa konkretong sahig. Lumitaw si April mula sa dilim. Tumatakbo patungo sa amin. Sumigaw si Grace, yakap si Ethan, na mukhang walang sugat. Naglaban kami ni Carlo sa sahig. Kahit sa edad ko, ang adrenaline ay nagbigay ng lakas para mapanatili ko siyang nakahawak hanggang dumating si April
at ikinabit ang handcuffs. Okay ka lang ba, Inspector? Tanong ni April. Napansin ang dugo sa shirt ko. Gasgas lang, sinungaling ako. Nararamdaman ang lumalakas na sakit. Asikasuhin mo siya. Dumating ang higit pang opisyal. Sinigurado ang lugar. Isa sa kanila ay dumating sa akin na may first aid kit habang hinila si Carlo patayo at inilayo habang sumisigaw ng banta at insulto. Hindi pa tapos ito, sigaw niya. May makapangyarihang kaibigan ako. Magbabayad kayong lahat. Dumating sina Grace at Ethan. Nag-alala sa sugat ko. Lolo, dumudugo ka ng malakas, sabi ni Ethan. Puno ng luha ang mata. May mas malala pa ako. Sinubukan kong tiyakin siya. Kahit malaki ang sakit. Papunta na ang ambulansya. Ipinaalam ni April. Hawakan mo, Inspector. Habang nilalagyan ng pressure ng paramedic ang sugat, tiningnan ko ang pamilya ko. Sa kabila ng terror na pinagdaanan nila, nakikita ko ang relief sa kanilang mukha. Hindi na makakasakit si Carlo. Sa ambulansya, kasama sina Grace at Ethan, nararamdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Masakit ang sugat, pero paalala ito na buhay ako, na nakaligtas kaming lahat sa bangungot na ito. Salamat, Dad, bulong ni Grace, pinipisil ang kamay ko. Sa pagliligtas sa amin. Lagi ko kayong ililigtas, sagot ko. Nararamdaman ang simula ng epekto ng sedative. Lagi akong nandito para sa inyo. Lumipas ang mga araw sa ospital ng dahan-dahan. Ang bala ay nagraze sa buto sa balikat. Pero walang seryosong damage. Sabi ng mga doktor, full mobility ako pagkatapos ng ilang linggo ng therapy. Regular na bumibisita si April. Pinapanatili akong updated sa case. Nahaharap si Carlo sa multiple charges, kidnapping, aggravated assault, child abuse, attempted homicide, obstruction of justice. Mahaba ang listahan. Si Camacho ay formal na sinampahan ng cover-up at evidence tampering. Nilawak ni E.A. Santos ang investigasyon. Natuklasan ang network ng korupsyon na kinasalihan ng ilang city officials. Isang hapon, habang tinutulungan ako ni Ethan sa hospital food, napansin ko na hindi siya karaniwang doubtful. Ano ang nasa isip mo, anak? Iniisip ko ang lahat ng nangyari. Kung paano ang isang tao ay makakasira ng maraming buhay. Ang ilang lalaki ay nalilito ang kapangyarihan sa karapatan na abusuhin ang iba. Sabi ko sa kanya. Mahirap na leksyon, pero mahalaga. Sa tingin ko gusto kong mag-aral ng batas, sabi niya bigla. Gusto kong tulungan ang mga tulad natin, mga nahaharap sa kawalan ng hustisya. Ngumiti ako, nararamdaman ang malaking pagmamalaki. Magiging mahusay kang lawyer, Ethan. Salamat sa iyo, Lolo. Namamasa ang mata niya. Kung hindi ako nagkaroon ng lakas na tawagan ka noong gabing iyon. Pero ginawa mo, putol ko. At iyan ang nagpapakita kung anong klaseng tao ka. Bumukas ang pinto at pumasok si E.A. Santos. Unang beses ko siyang makita mula noong gabing iyon sa presinto. Mukhang pagod pero satisfied siya. Inspector Alvarez, natutuwa akong nakikita kang gumagaling, sabi ni E.A. Santos. Ano ang sorpresa? Dumating ako para ipaalam personally. Tinanggihan ng hukom ang bail ni Carlo Vance. Mananatili siya sa kustodiya hanggang sa trial. At si Camacho, tanong ko, nasa kustodiya rin. Nakikipagtulungan siya. Nagbibigay ng impormasyon sa buong network ng korupsyon. Tumingin ang E.A. kay Ethan. Mahalaga ang testimony mo, binata. Sa tingin mo kaya mo? Tumango ng matatag si Ethan. Handa na ako. Mabuti. Dahil ang pinagdaanan mo, sa kasamang palad, ay hindi isolated case. Umupo ang E.A. sa gilid ng kama ko. Nag-implement kami ng bagong protocol sa Justice Department para maiwasan ang manipulation ng digital evidence sa domestic violence cases. Bagong protocol. Tanong ko, na intriga. Ngumiti siya ng bahagya. Tinatawag itong Anderson Protocol bilang parangal sa iyo at sa apo mo. Nagulat ako sa balita. Tumingin si Ethan sa akin nang may kumikinang na mata. Narinig mo ba yon, Lolo? Kasama na ang pangalan mo sa justice system. Ang pangalan natin. Korek ko siya. Ang tagumpay na ito ay para sa ating dalawa. Tumayo ang E.A. para umalis. Kailangan namin kayong dalawa sa korte sa susunod na linggo. Susunduin kayo ni Lieutenant Reyes. Nandyan kami, pangako ni Ethan. Pag-alis ng E.A., pumasok si Grace na may kape at pastries mula sa hospital cafeteria. May kulay na ulit ang pisngi niya. Kahit mukhang pagod pa rin. Magandang balita ba? Tanong niya. Napansin ang ekspresyon namin. Ang pinakamabuti, sagot ni Ethan at ikinuwento ang Anderson Protocol. Tumingin si Grace sa akin nang may halo ng pasasalamat at panghihinayang. Dad, hindi ko kayang pasalamatan ng sapat kung hindi ka nandyan para sa amin. Pero nandyan ako, sabi ko ng simple,
at laging magiging nandiyan. Noong gabing iyon, pag-aalis ni na Grace at Ethan, nag-iisa ako sa hospital room, nagre-reflect. Iniisip ko ang terror ng tawag noong gabing iyon, ang frustration kay Camacho, ang sakit ng baril, pero iniisip ko rin ang tapang ng apo ko, ang tenacity ni April, at ang integrity ni EA Santos. Hindi perpekto ang sistema. Puno ito ng mga Camacho at Carlo, mga taong nag-aabuso ng kapangyarihan. Pero may mga lumalaban para sa hustisya. Ayaw tumingin sa kabilang banda. Nag-vibrate ang phone ko sa nightstand. Text mula kay April. Officially closed ang case. Mabilis ang trial sa lahat ng ebidensya. Magpahinga ka, Inspector. Deserve mo ito. Ngumiti ako sa dim light ng kwarto. Marahil tapos na ang kaera ko bilang pulis taon na ang nakalipas. Pero hindi ako tumigil sa paglaban para sa tama. At ngayon, ang laban na iyon ay may bagong kahulugan sa pamamagitan ni Ethan. Ipinikit ko ang mata. Nararamdaman ang tunay na kapayapaan sa unang beses sa mga araw na ito. Ang sakit sa balikat ay maliit na presyo para sa kaligtasan ng pamilya ko. At ang pag-alam na ang karanasan natin ay makakatulong sa iba. Nagbibigay ito ng tahimik na pagmamalaki. Bukas ako madidischarge. Bukas nagsisimula ang tunay na paghilom. Hindi lang ang pisikal na sugat ko, kundi ang hindi nakikitang sugat na iniwan ni Carlo kay Ethan at Grace. Mahaba ang daan, pero lalakarin natin ng sama-sama bilang pamilya. Habang dahan-dahang natutulog ako, iniisip ko ang lahat ng taong nagdurusa ng tahimik, nakulong sa cycle ng abuse at takot. Marahil ang kwento natin kapag lumabas ay magbibigay sa kanila ng lakas na tumawag sa gitna ng gabi. Humingi ng tulong, basagin ang katahimikan. Dahil minsan, ang kailangan lang ay ang tapang na ideal ang numero at sabihin, takot ako. Tulungan mo ako. Ang mga halway ng courthouse ay puno. Pero naglalakad ako ng may determinasyon. Nakasandal sa baston na pinilit ng mga doktor na gamitin ko ng isa pang buwan. Gumaling ng mabuti ang sugat sa balikat ko. Kahit sumasakit kapag nagbabago ang panahon. Si Ethan ay naglalakad sa tabi ko, matangkad at kalmado. Sa mga nakaraang linggo, sobrang lumaki siya na minsan, ay hindi ko na makilala ang takot na teenager na tumawag sa akin noong gabing iyon. Ngayon ay sentencing day. Pagkatapos ng 3 linggong trial, iaanunsyo ng hukom ang kapalaran ni Carlo Vargas at Victor Camacho. Napakalakas ng ebidensya ng prosecution. Ang narecover na videos, ang recordings ni Aling Clara, ang tapang na testimony ni Ethan, at ang medical reports na nagdodokumento ng pattern ng abuse. Kinakabahan ka ba? Tanong ko sa apo ko habang naghihintay sa labas ng courtroom. Medyo, aminado siya. Sa tingin mo talagang magbabayad siya sa ginawa niya. Magaling na trabaho si EA Santos. At flawless ang testimony mo, Ethan. Matatag, malinaw, walang kontradiksyon. Sumali sa amin si Grace na naka-formal suit. Nagbago siya sa mga linggong ito. Dahan-dahang nakukuha ang lakas na nawala sa kasal kay Carlo. Ang diborsyo ay umaandar, at nagsimula siya ng therapy para ayusin ang guilt na nananatili. Puno ang courtroom, ipinaalam niya. Maraming reporter. Totoo. Ang nagsimula bilang domestic violence case ay naging malawak na investigasyon ng municipal corruption. Marami ng opisyal ang naindik. Bumukas ang pinto ng courtroom at pumasok kami. Umupo kami sa front row sa likod ng prosecution table. Nandiyan na si April Reyes. Nagre-review ng documents. Tumango siya sa amin. Sa kabilang side, ang mga abogado ni Carlo at Camacho ay tahimik na nag-uusa. Hindi pa dinala ang mga kliyente nila. All rise, anunsyo ng bailiff habang pumasok si Judge Reyes. Kilala siyang matapat na lalaki sa 60 S. You may be seated. Dalhin ang mga akusado. Inihatid sina Carlo at Camacho ng mga guwardiya. Paihong naka-orange prison jumpsuits. Mukhang pumaya si Carlo, at nawala ang usual na arrogance, napalitan ng sulen na ekspresyon. Sandali siyang sumulyap sa amin, at sa tingin ko nakita ko ang flash ng galit sa mata niya bago tumingin sa iba. Nag-adjust ang hukom ng salamin at sinuri ang documents. Pagkatapos isaalang-alang ang lahat ng ebidensya at deliberasyon ng jury, handa na ang korte na magbigay ng sentensya. Katahimikan sa buong kwarto. Naramdaman ko ang pagigting ng kamay ni Ethan sa akin. Sa kaso ng estado laban kay Carlo Vargas, guilty ang jury sa lahat ng counts. Aggravated domestic violence, child abuse, obstruction of justice, kidnapping, at attempted homicide. Diretsong tiningnan ng hukom si Carlo. Ito ang sentensya ng korte sa iyo ng 22 taong pagkakakulong na walang posibilidad ng parol sa loob ng hindi bababa sa 15 taon. May bulong sa buong kwarto. Nanatiling walang ekspresyon si Carlo na parang inaasahan niya ito. Tungkol naman sa akusadong Victor Camacho, ituloy ng hukom,
na napatunayan na guilty ng abuse of authority, cover-up, evidence tampering, at obstruction of justice. Ikaw ay sinentensyahan ng 12 taong pagkakakulong na may posibilidad ng review pagkatapos ng 8 taon. Isinasaalang-alang ang kooperasyon mo sa mas malawak na investigasyon ng IE. Yumuko ang ulo ni Camacho, halatang nagulat. Bukod pa, dagdag ng hukom, inuutos ng korte na magbayad kayo ng restitution sa mga biktima. Ang halaga ay matatapos sa susunod na civil hearing. Bumaba ang gavel, sinelyohan ang kapalaran nila. Dahan-dahang huminga si Ethan. Tahimik na umiyak si Grace sa tabi ko. Session adjourned, deklarasyon ng hukom. Habang inilalayo ng mga guwardiya sina Carlo at Camacho, lumapit si E.A. Santos. Hustisya ang naipanalo, sabi niya ng may professional satisfaction. Matatag ang hukom tulad ng inaasahan natin. Salamat sa lahat, sabi ko ng buong puso. Huwag mo akong pasalamatan. Pasalamatan mo ang apo mo. Tiningnan niya si Ethan ng may paghanga. Mahalaga ang testimony mo. Lalo na nang ilarawan mo ang systematic pattern ng abuse. Maraming teenager ang hindi magkakaroon ng ganyang clarity o tapang. Ngumiti si Ethan ng mahiyain. Sinabi ko lang ang totoo. Minsan yan ang pinakamahirap gawin. Tinignan ng EA ang relo. Kailangan ko nang umalis. May press conference sa loob ng 20 minuto tungkol sa case at sa bagong protocol. Gusto niyo bang sumama? Tumingin ako kay Ethan at Grace. Sa tingin ko kailangan namin ng private moment, sagot ni Grace. Matindi ang umaga. Siyempre, may lahat ng impormasyon ninyo, si Lieutenant Reyes, para sa official Anderson Protocol Presentation Ceremony sa susunod na linggo. Pagkaalis ng EA, nanatili kami sa halos walang tao na courtroom ng ilang minuto pa. Paano ang pakiramdam mo? Tanong ko kay Ethan. Relieved, sa tingin ko, pero kakaiba rin. Bahagi ng akin ay umaasa na magsosorry siya. Magpapakita ng remorse. Ang mga tulad ni Carlo ay bihirang aminin ang pagkakamali. Sabi ko sa kanya. Lagi silang naninisi sa iba. Sa tingin mo magbabago ba siya sa kulungan? Hindi ko alam, anak. Pero ang mahalaga, hindi na siya makakasakit sa iyo. Lumabas kami sa courthouse sa side door. Iniwasan ang mga reporter. Magandang araw at mainit. Maghanap tayo ng makakain. Mag-suggest si Grace. Kailangan nating mag-celebrate nito. Sa restaurant, tiningnan ko ang pamilya ko. May lightness sa kanila na matagal ko nang hindi nakikita. Hindi pa nawawala ang mga anino, pero mas manipis na. Napagdesisyonan mo na ba kung saang university mag-a-apply? Tanong ko kay Ethan. Tinitingnan ko ang State University, sagot niya. May excellent law program sila. At sinabi ni E.A. Santos na maaari niya akong i-recommend sa special mentorship program. Magandang oportunidad iyan, sabi ni Grace ng may pagmamalaki. At nakakuha ako ng bagong trabaho. Nagsisimula ako sa susunod na buwan bilang supervisor sa kumpanya ko. Mukhang pataas ang lahat, sabi ko, itinaas ang baso. Sa bagong simula. Nag-toast kami, at sa isang sandali, ang nakaraan ay parang malayong bansa na naka-escape na natin. Ang mga sumunod na linggo ay nanirahan sa bagong routine. Gumaling ang balikat ko ng sapat para itapon ang baston. Naghahanda si Ethan ng university applications nang may renewed enthusiasm. Mas marami ang oras ni Grace sa bahay ko kaysa sa bagong apartment niya. Isang hapon, tumawag si April. Inspector, may date kami para sa official Anderson Protocol Presentation. Biyernes na ito, 11 oras sa main auditorium. Gusto ng EA na kayo ni Ethan ang magsabi ng ilang salita para i-share ang karanasan. Pagkaikwento ko kay Ethan, nakita ko ang excitement sa mata niya. Pagkakataon nito na tulungan ang ibang tao na dumadaan sa parehong bagay. Sa araw ng presentation, puno ang auditorium. Mga pulis, DAS, hukom. Ipinaliwanag ni EA Santos ang bagong protocol. Isang set ng procedures para siguraduhin ang integrity ng digital evidence sa domestic violence at child abuse cases. Kasama ang metadata verification, reinforced chain of custody, at independent forensic analysis. Ang protocol na ito ay isinilang mula sa kese na nagpakita ng malalaking depekto sa sistema natin. Pagdating sa turn ko, tumayo ako. Sa loob ng 35 taon, naglingkod ako bilang police inspector. Nagsimula ako. Akala ko kilala ko ang sistema, ang lakas at kahinaan nito. Pero nang makulong ang sarili kong apo sa sistema na iyon, saka ko talagang naunawaan kung gaano kahina ang mga biktima ng domestic abuse. Maikling ikinuwento ko ang aming kwento. Pinagdiinan ang crucial support mula sa mga tulad ni April Reyes at Melinda Santos. Nang kunin ni Ethan ang mikropono, malinaw at matatag ang boses niya.
Diretsong nagsalita siya sa mga kabataan sa audience. Inilarawan ang subtle signs ng abuse na kanyang inignore, ang psychological manipulation, ang takot. Kung dumadaan ka sa katulad nito, malaman mo na hindi ka nag-iisa, sabi niya. May mga taong maniniwala sa iyo. Kailangan mo lang gawin ang unang hakbang. Tumawag tulad ng ginawa ko. Ang mga salita niya ay sinalubong ng malakas na palakpakan. Lumipas ang mga buwan. Tinanggap si Ethan sa State University. Finalize ni Grace ang divorce. Bumalik ako sa mga lumang libangan. Isang hapon, halos isang taon pagkatapos ng gabing iyon, dumating ang official envelope. Denny ang appeal ni Carlo. Hindi ko ito binanggit kay Ethan o Grace. Walang dahilan para abalahin ang kapayapaang pinaghirapan nilang hanapin. Kinabukasan, dumating si Ethan para sa breakfast. Nasa break siya at ngayon ay volunteer mentor para sa ibang young survivors. May ipapakita ako sa iyo, sabi niya, kinuha ang papel mula sa bag. Acceptance letter para sa summer law program. Impressive ito, Ethan. Inirekomenda ako ni EA Santos. Sabi niya may potential ako para sa Domestic Violence Prosecution Unit. Hindi madali ang landas na pinili niya. Pero may lakas siya. Resilience na isinilang mula sa sariling sakit. Alam mo ang kakaiba, Lolo. Sabi niya, minsan iniisip ko si Carlo. At wala nang takot o galit. Awawa na lang. Iyan ang bahagi ng paghilom. Sabihin mo, galit ka pa rin sa kanya. Iniisip ko. Sabihin na lang natin na hindi ko na sinasayang ang enerhiya ko sa kanya. Mas gusto kong ituon sa iyo, sa pamilya natin, sa mabubuting bagay na nagmula rito. At totoo yon. Ang Anderson Protocol ay ina-adopt sa ibang estado. Natagpuan ni Ethan ang tawag niya. Nakabawi si Grace ng buhay niya. Noong weekend na yon, nagkaroon kami ng maliit na selebrasyon sa bahay ko. Nagdala si Grace ng pagkain. Nagdala si Ethan ng mga kaibigan mula sa support group niya. Dumating pa si Aling Clara na may dala na donuts. Habang kinapanood ko ang bagong pinalawak na pamilyang ito, lumapit si April sa akin. Alam mo ba na 3 estado pa ang mag-a-adopt ng protocol? Sabi nila isinasaalang-alang na sa national level. At naging kaptain ako. Congratulations, Captain. Deserve mo. Salamat, Inspector. Bahagi nito ay dahil sa iyo at kay Ethan. Habang nagpapatuloy ang party, lumabas ako sa porch. Nag-o-orange ang langit. Iniisip ko ang mga contrasts. Habang nagse-celebrate tayo, nagse-serve ng sentensya si Carlo. Habang nagtatayo ng future si Ethan, nawasak ang karera ni Camacho. Wala akong satisfaction, basta ang katiyakan na ang hustisya, kahit imperfect at mabagal, ay dumating sa wakas. Lumabas si Ethan para hanapin ako. Okay ka lang ba, Lolo? Miss mo ang dessert. Nag-iisip lang, sabi ko, inilalagay ang braso sa balikat niya. Tungkol kung gaano ako ka-proud sa iyo, sa lalaking naging ka. Salamat sa iyo, sagot niya, inilalagay ang ulo sa good shoulder ko. Kung hindi ako tumawag noong gabing iyon, pero ginawa mo, at iyon ang nagbago ng lahat. Bumalik kami sa loob ng sama-sama. Binati kami ni Grace ng may ngiti. May lightness sa mukha na nagpapaalala sa akin sa batang babae na kilala ko bago siya tinamaan ng buhay ng malakas. Habang kumakain kami ng dessert, iniisip ko ang lahat ng teleponong tumutunog sa gitna ng gabi. Ang nanginginig na boses na humihingi ng tulong. Ang kwentong nagsimula sa desperate call ay hindi nagtapos sa fairy tale. Bihirang nag-aalok ang tunay na buhay ng ganun. Pero binigyan tayo ng isang bagay na kasing halaga. Ang pagkakataon na gawing purpose ang sakit, determinasyon ang takot, at traumatic experience sa legacy na magpoprotekta sa marami. At marahil sa huli, iyan ang pinakamahalagang tagumpay. Kung naantig ka sa kwento ko, at gusto mong malaman kung ano ang susunod, mag-subscribe at i-hit ang bell para hindi mo miss ang susunod na chapter. Tandaan, ang suporta mo sa like at comment ay maaring makapagligtas ng iba pang buhay tulad ng sa apo ko.